Magandang araw sa lahat. Ako ang tipo ng babaeng kontento na sa simpleng buhay. May maayos na bahay, may anak na napag-aaral, at asawang dati ay masipag magbanat ng buto. Pero nang matuto ang asawa kong magsabong, unti-unting nagbago ang lahat. Ako nga pala si Apple Miss Aya. 30 taong gulang ako nang mangyari ang lahat ng to. At kung may isang bagay na hindi ko inakala noon, yun ay ang unti-unting pagkasira ng pamilyang pinaghirapan naming buuhin. Noong una, libangan lang naman yun ng asawa ko. Sumasama siya sa mga kaibigan niya tuwing linggo para manood ng laban sa sabungan. Nakaupo lang, nakikisigaw at nakikitawa. Pag uwi niya, nagkikwento pa siya kung paano nanalo ang isang tandang kahit halos hindi na makatayo. Grabe yung laban kanina. Alam mo ba mahal, isang sipa lang, tapos agad. Minsan niyang sabi habang kumakain kami ng hapunan. Hindi ko inakalang doon magsisimula ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, natuto na rin siyang tumaya. Ano ka ba? Minsan lang naman, tsaka barya lang. Sabi niya isang gabi nang tanungin ko kung bakit kulang ang perang iniabot niya para sa pambili ng bigas. Hanggang sa naging madalas ang minsan, hanggang sa nagkaroon siya ng sariling alaga, hanggang sa halos doon na umikot ang buhay niya. Halos linggo-linggo na nga siyang natatalo at sa tuwing uuwi siya, dala niya ang amoy ng pawis, sigarilyo at pagkadismaya. Isasampay niya ang damit sa likod ng upuan, saka uupo sa gilid ng higaan na parabang pasan niya ang buong mundo. Nanalo ka ba mahal? Maingat kong tanong minsan. Hindi naman siya agad sumagot hanggang sa napabuntong hininga siya. Ay, malas lang. Maya-mayang sabi niya. Pero kinabukasan, babalik na naman siya. Madalas, ako ang napagbubuntangan niya ng init ng ulo. Kapag nagtatanong ako kung saan napunta ang pera, agad siyang iinit. Bakit ba tanong ka ng tanong? Hindi naman ako nagpapabaya sa inyo ah. Sigaw niya minsan, sabay bagsak ng baso sa mesa. Bakit ka ba nagagalit? Inaalam ko lang naman kung saan mo dinadala ang pera. Pwes wag mo nang alamin. Kalaunan nga, napansin ko na ring may nawawala sa mga itinatabi kong pambayad ng kuryente at panggasto sa eskwela ng anak namin. Noong una, inisip kong baka ako lang ang nagkamali ng bilang. Pero isang gabi, nagising ako sa mahinang kaluskos mula sa kusina. Paglabas ko, nakita ko siyang nakayuko sa lalagyan ng bigas. May hawak siyang pera. Yung perang itinabi ko para sa matrikula ng anak namin. Nardo, napalingon siya sa akin at nanlalaki ang mga mata. Apple, makinig ka. Kinukuha mo yung pera ng anak mo? Nanginginig kong tanong. Ano ka ba? Babawiin ko rin to. Sigurado mananalo ako bukas. Malakas ang kutob ko. Hindi yan sigurado. Paano kung matalo ka na naman? Anong ipanggagastos ko sa pag-aaral ng anak natin? Hindi na siya sumagot. Mula noon, naging madalas na ang pag-aaway namin. Minsan, umaabot pa sa puntong tinutulak niya na ako kapag galit na siya. Matapos matalo sa sabong. Hanggang sa isang gabi, umuwi siyang bugbog sarado. May pasa ang mukha niya, sugatan ang labi at halos hindi makatayo ng maayos. Nardo, anong nangyari sa'yo? Agad kong tanong habang inalalayan siyang umupo. Hindi siya makatingin sa akin. Ilang minuto pa bago siya sumagot. Ginulpi ako. Nahihirapan niyang sabi, saka tumahimik ulit. Ginulpi ka?
Dahil na naman ba sa sabong? Doon siya napapikit. Ginulpi raw siya ng pinagkakautangan matapos matalo na naman sa laban. Doon na ako napaupo dahil sa panlulumo. Ayoko na. Ayoko na. Hindi na tama tong pinasok mo, Nardo. Hindi ganitong pamilya ang gusto ko. Paano na lang kung pati ang anak mo pag-interesan ng mga pinagkakautangan mo? Nang dahil sa sabong na yan, tignan mo ang itsura mo. Nanginginig ang boses kong sabi. Hindi ko na napigilan ng mapaiyak. Hindi yun ang buhay na gusto ko. Kaya naman kinabukasan, minadali ko nang iimpake ang gamit namin ng anak ko. Ayokong umabot sa puntong madamay kaming mag-ina dahil sa kagagawa ng asawa ko. Apple, pakiusap naman. Hindi, Nardo. Hindi na ito ang buhay na gusto ko. Araw-araw na lang ganito. Hanggang kailan ko titiisin to? Maya-maya pa'y napatigil ako sa ginagawa ko nang makita kong lumuhod siya sa harapan ko. Hindi na ako magsasabong. Pangako, Apple, titigil na ako para sa inyo. Dahil nga sa ginawa niyang yun, naudlot ang pag-iimpake ko at hindi na natuloy ang paglayas namin ng anak ko. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Nang mga sumunod na araw nga, halos hindi kami magpansinan. Napakatahimik ng bahay. Tahimik din siya. Maaga na siyang umuuwi galing sa trabaho. Hindi na din lumalabas tuwing linggo. Hanggang sa isang gabi, may narinig kaming kalusko sa likod ng bahay. Parang may gumagalaw sa tabi ng lumang kulungan ng mga dati niyang alaga. May pumasok ba? Nagtatakang tanong ko kay Nardo. Kumuha siya ng flashlight at sabay kaming lumabas. Pagdating namin sa likod, may isang tandang na nakatayo sa tabi ng kulungan. Matipuno yun, makintabang balahibo at tuwid na tuwid ang tindig. Halatang manok na panabong na may nag-aalaga. Naligaw lang siguro yan dito. Sabi ko. Pero lumipas na ang ilang araw, wala pa ring naghahanap sa manok. Pinakain ko na lang ito, pinainom. At isang umaga, habang nagsasampay ako ng damit, napansin kong matagal nang nakatayo ang asawa ko sa harap ng kulungan. Nakatitig lang siya sa tandang. Nardo, anong ginagawa mo dyan? Tanong ko, hindi siya agad sumagot. Parang may kung anong bumabalik sa loob ng mga mata niya na akala ko'y tuluyan ang nawala. Maganda to. Sayang kung pababayaan lang. Mahina niyang sabi at sa paraan ng pagkakasabi niya nun, alam kong may isang pangakong malapit nang mabali. Nagkunwari akong hindi ko narinig ang sinabi niya. Pinapakain ko lang. Mukhang gutom na gutom eh. Dagdag pa niya nang mapansin niyang nakatingin lang ako. Hindi na ako sumagot. Pero sa paraan ng pagtitig niya sa tandang, parang hindi yun basta awa lang sa naligaw na hayop. Parang may kinikilala siya roon. Lumipas ang ilang araw na tahimik lang ang lahat. Hindi siya umaalis tuwing linggo. Hindi rin niya binabanggit ang sabungan. Inakala kong marahil, sa wakas, tinutupad niya na ang pangako niya sa amin ng anak niya. Hanggang sa isang hapon, pag uwi ko galing sa tindahan, wala na ang tandang sa kulungan. Biglang kumabog ang dibdib ko. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko siyang nagbibihis. Saan ka pupunta? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot at hindi man lang makatingin sa akin. Nardo, saan mo dinala yung manok? Tahimik lang siya habang isinusuot ang tsinelas niya. Dinala mo sa sabungan, no? Isang beses lang, Apple. Subok lang, sayang kasi. Sagot niya sa wakas.
Hindi mo na naman tinupad yung pangako mo. Mananalo ako ngayon. Ramdam ko. Kaya pwede ba, huwag mong sirain ang araw ko. Mamaya niyan matalo pa ako dahil sa'yo. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi niya. Matapos ngayon, umalis na siya. Gabi na nang makauwi siya. Pagpasok pa lang, alam ko na nakangiti siya. Wagas ang pagkakangiti niya na halatang nanalo siya. At kinabukasan, umalis ulit siya. At sa kabutihang palad, nanalo na naman siya. Sunod-sunod, parang walang laban na hindi tinatamaan ng tandang na yon. Parang alam nito kung kailan susugod, kung saan tatama, at minsan, isang sipa lang tapos agad. Laging nananalo ang tandang na yon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Matutuwa ba ako o mababahala? Gayong nananalo naman siya, pero kita kong unti-unting bumabalik ang dating sigla ng asawa ko. Pagdating sa sabong, ang yabang sa lakad, ang taas ng boses kapag kinakausap ang kapitbahay. Mukhang malakas yung bagong alaga mo ah. Sabi ng isang matandang tambay minsan sa labas ng bahay namin. Ngumisi lang siya. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Hindi kumakain ng tandang kapag ako ang naglalapit ng pagkain sa kanya. Pero kapag ang asawa ko ang lumalapit, agad itong tumutuka. Minsan pa, habang naglilinis ako ng bakuran, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Paglingon ko sa kulungan, nakatitig sa akin ang tandang. Hindi kumikibo, hindi gumagalaw. Basta yung nakatingin lang, na para bang tao kong tumingin. Isang gabi, nagising ako sa mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Parang may naglalakad sa loob ng kulungan. Dahil sa kuryosidad, bumangon ako. Nakita kong wala sa tabi ang asawa ko. Kaya naman dahan-dahan akong lumabas. Madilim pa ang paligid. Tanging liwanag lang ng buwan ang tumatama sa kulungan. Paglapit ko, nakita ko siyang nakatayo sa harap nito. Nardo, mahina kong tawag. Hindi siya sumagot. Parang may kausap. Mabilis na akong lumapit sa kanya. Nardo, sino ang... Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Natigilan ako nang makita kong wala ang tandang sa loob ng kulungan. Isang lalaki ang nakaupo roon. Nakayuko ito. Marumi ang paa. Mahaba ang kulay puti na buhok na halos tumatakip sa muka. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. At nang magtama ang mga mata namin, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil ang mga matang yun, kaparehong kapareho sa alagang manok ng asawa ko. Napaatras ako, parang kusang umurong ang mga paa ko habang nakatingin sa lalaking nasa loob ng kulungan. Nakaupo lang siya roon, nakayuko at tila walang pakialam na nakita ko siya. Nardo, nanginginig kong tawag. Napatigil ang asawa ko. Apol, bakit? Anong ginagawa mo dito? May tao. May tao sa loob ng kulungan. Ano? May lalaki sa kulungan. Nahihintakutang sabi ko at napakapit ako sa kanya. Mabilis niyang nilingon ang kulungan. Pero pagtingin niya, tandang na ulit ang nasa loob. Tahimik, nakaperme na nakatingin sa amin. Anong lalaki? Kunot noon niyang tanong. Yung nandyan kanina, nakaupo siya dyan. Halos pabulong ko ng sabi habang nakaturo sa kulungan. Napabuntong hininga siya. Ay, Apol. Manok lang yan. Hindi ako nakapagsalita.
Alam ko ang nakita ko. Pero sa gabing yun, para bang ako lang ang nakakita sa lalaking yon. Simula noon, may kung anong nabasag sa loob ko. Hindi ko lang alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang nakita ko o ang posibilidad na baka ako lang ang nakakita noon. Mula ng gabing yun din, may mga bagay nang hindi ko maipaliwanag. May mga gabing nagigising ako na wala ang asawa ko sa tabi. Sa una, inisip kong baka naiihi o umiinom lang siya ng tubig. Pero isang madaling araw, napansin kong matagal na siyang wala. Bumangon ako, tahimik ang buong bahay. Paglabas ko sa likod, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng kulungan. Hindi gumagalaw at para talagang may kinakausap siya. Hindi ko marinig ang sinasabi niya, pero kita kong gumagalaw ang mga labi niya. Mahina, pabulong at paulit-ulit. Kung minsan, parang may sumasagot, pero wala akong marinig na boses. Kinabukasan, nanalo na naman siya sa sabong at kinabukasan ulit. Mas lalo pang lumalakas ang tandang. Walang halos laban na tumatagal ng ilang minuto. Isang sipa lang, minsan dalawa. Tapos agad ang laban. Unti-unti, nakabayad kami ng utang. Nabawi ang mga nasangla. Nakabili rin ng bagong bentilador. Napuno ulit ang lalagyan ng bigas. Lahat ng problemang dulot ng sabong. Tila naaayos ng mismong sabong gamit ang tandang na nakita namin sa likuran. Diba sabi ko sa'yo, babawi ako. Nakangiti niyang sabi minsan habang inaabot sa akin ng perang panlaman sa sobre ng kuryente. Ngumiti lang ako. Pero habang bumubuti ang buhay namin sa paningin ng iba, mas lalo akong kinakabahan. Minsan, habang naghuhugas siya ng kamay sa lababo, napansin ko ang sugat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo niya. Malalim yon, parang kinagat. Oh, anong nangyari dyan? Saglit siyang natigilan bago tinakpan ng tubig ang kamay. Wala, natuka lang. Maagap na tugon niya, pero halata ko ang pagsisinungaling sa mga mata niya. Hindi yun mukhang natuka ng manok. Hindi na nga ako nagsalita at hinayaan na lang. Hanggang sa isang gabi, matapos ang laban, umuwi siyang tahimik. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Pagod ang itsura niya pero hindi sa katawan. Parang may kung anong hiniram sa kanya at hindi pa ibinabalik. Nardo, ayos ka lang ba? Tawag at kamusta ko sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Diretso siyang humiga sa kama at ipinikit ng mga mata. Para bang pagod na pagod siya. Simula noon, mas lalo akong hindi mapalagay. Habang nakikita kong unti-unting bumabalik ang dating ginhawa sa buhay namin, mas lalo namang lumalaki ang bigat sa dibdib ko. Parang may mali talaga. At hindi ko lang maipaliwanag kung ano. Kaya nang dumating ang sumunod na sabungan, nagkunwari akong tulog. Madilim pa nang bumangon si Nardo. Ramdam ko ang marahan niyang pagbangon sa kama. Dahan-dahan niyang isinuot ang damit, sinilip ang anak namin, saka kinuha ang tandang sa kulungan. Hindi ako agad kumilos. Hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pinto at pagsara nito. Doon ako nagmadaling bumangon, mabilis akong nagbihis at palihim na sinundan siya. Malayo na siya nang makita ko, bitbit ang tandang, naglalakad sa makipot na daan papunta sa kalsada. Hindi siya dumiretso sa sakayan ng tricycle. Sa halip, lumihis siya sa daan papunta sa lumang bahagi ng baryo. Sa may puno ng balete. Napahinto ako sa likod ng isang bakod. Kitang-kita ko kung paano siya tumigil sa ilalim ng puno.
Dahan-dahan niyang inilapag ang tandang sa lupa. Tahimik ang paligid ng mga sandaling yon. Walang hangin, walang ingay. At doon, sa harap mismo ng mga mata ko, nawala ang tandang. Parang usok na naglaho at ang pumalit. Isang lalaki, nakayuko, mahaba ang kulay puting buhok, hubad ang paa at marumi ang damit. Nanlamig ang buong katawan ko. Siya yun, ang lalaking nakita ko sa kulungan noong gabing yun. Hindi ako maaaring magkamali. Dahan-dahang lumuhod si Nardo sa harap nito. May kinuha siya sa bulsa, isang maliit na patalim. Bago ko pa maintindihan ang gagawin niya, mabilis niyang hiniwa ang sarili niyang palad. Napaatras ako sa takot. Pumatak ang dugo niya mula sa sugat at itinapat niya yon sa bibig ng lalaki. Uminom ito, parang uhaw na uhaw. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang mga sugat, ang mga gabing wala siya sa tabi ko, ang panalong sunod-sunod na tila walang kapalit. Yun ang dahilan. Hindi siya nananalo ng walang kapalit. Ibinabayad niya ang sarili niya. At ang lalaking yun, ang alaga niya. Nang sumunod na araw, naglakad ako nang hindi sinasabi kay Nardo kung saan ako pupunta. Bitbit ko ang takot at ang hinala na kung hindi ko to gagawa ng paraan ngayon, baka tuluyan nang mawawala ang asawa ko. Hindi sa ibang babae, kundi sa kung anong nilalang na hindi ko maipaliwanag. Sa kabilang dulo ng baryo, sa may likod ng lumang kapilya, nakatira si Mang Simo. Kilala siya bilang albularyo. Hindi ako naniniwala noon sa mga ganitong bagay. Hanggang sa makita ko mismo ang pagpapainom ng sariling dugo ng asawa ko sa lalaking nagiging manok na pinanlalaban niya sa sabong. Tahimik na nakikinig si Mang Simo habang kinikwento ko ang lahat sa kanya. Ang biglaang pagdating ng tandang, ang sunod-sunod na panalo at ang mga sugat sa kamay ni Nardo. Ang lalaking nakita ko sa ilalim ng puno ng balete na iniinom ang dugo ng asawa ko. Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa bumuntong hininga siya. Ay, may kasunduan na. Sabi niya, nanlamig ang bato ko. Hindi yan basta alaga. May ipinagpalit ang asawa mo. Anong kasunduan ho? Bawat panalo, may kapalit. Habang nananalo siya gamit yan, mas kumakapal ang tali sa pagitan nilang dalawa. Pwede po ba natin siyang paalisin? Halos pabulong kong tanong. Umiling agad si Mang Simo. Hindi basta-basta. Kusang ibinigay ng asawa mo ang sarili niya. Ang pwede lang natin gawin putulin ang kasunduan. Paano ho? Tumingin siya sa akin ng diretso. Kailangan niyang tumigil ngayon din. At ang huling laban, kailangan niyang matalo. Parang may sumabog sa tenga ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Matalo? Doon mababasag ang ugnayan. Pero kapag natalo siya, lahat ng panalong nakuha ninyo, may babalik na kapalit. Anong ibig niyong sabihin? Ang mga utang na inakala niyo'y bayad na, mga taong napahiya niya sa pustahan, mga galit na natabunan lang ng pagkatalo nila. Lahat yon ay babalik sa inyo. Sa pagkakaintindi ko, parang ibabalik ng mundo ang lahat ng binawi namin nang hindi patas. Pagka-uwi ko, kinausap ko si Nardo. Inaasahan ko nang magagalit siya. Baliw ka na ba, Apple? Ang dami nating nabayaran dahil dyan. Madami nga, pero dugo mo ang pinambayad mo.
Hindi mo ba napapansin? Nakikinabang ka rin naman. Ano ngayon kung dugo ko ang pinambabayad ko? Hindi naman sa'yo ah. Paano kapag naubos ng dugo mo? Paano kapag mas humiling siya ng mas marami, mas higit pa? O di kaya, buhay mo na ang gusto niyang kapalit. Huwag mo nang hayaang humantong sa gano'n, Nardo. Pamilya tayo. Tayo dapat ang nagtutulungan at hindi ka nakikipagkasundo sa kung anong nilalang. Natahimik siya at doon ko na sinabi ang lahat na nakita ko siya, na nakita ko kung paano niya pakainin ang nilalang sa ilalim ng puno ng balete. Hindi siya makapagsalita. Sa huli, napaupo na lang siya. Matapos nga ang usapan naming yun, ilang araw kaming hindi nagpansinan. Hanggang sa dumating ang araw ng laban, hindi na siya dumaan sa puno ng balete. Hindi na niya pinakain ng tandang. Tahimik lang siyang umalis ng bahay. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Kung pinahina niya ba ang manok o sadyang hinayaan niya lang. Pero sa unang beses, natalo siya. Pag-uwi niya, wala nang laman ng kulungan. Wala na ang tandang. Wala na rin ang lalaking nakatitig mula sa dilim. Tuwing madaling araw, wala nang tumitilaok na manok. Pero sa mga sumunod na linggo, isa-isa namang bumalik ang problema namin. May kumakatok para maningil. May naghahamon sa kanya sa kalsada. May mga bantang magsasampa ng kaso dahil sa utang na akala namin noon ay bayad na. Naibenta namin ang motor, naubos ang ipon at bumalik kami sa dati. Pero sa gabi, kumpleto na ulit kami sa kama, humihinga at buhay. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng panalo ay dapat ipaglaban. May mga laban na kailangang matalo para manatiling buo ang pamilya nyo. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.